Si Austin Reeves ngayon habang nagpapagaling sa injury, ang Lakers naghahanda na ng pwedeng i-offer sa kanya pagpasok ng trade deadline. Papasok na rin kasi yan sa free agency at malinaw naman sa kanya na gusto niya talagang mag-stay sa LA. Ang problema kasi kung bibigyan siya ngayon ng max deal ng Lakers, pwedeng maubos at lalong sumikip ang salary cap space nila na mismong sinasabi nitong si Kendrick Perkins sa ESPN report na kung handa nga raw ba talaga ang Lakers ngayon kay Austin Reeves na mabigyan ng max deal habang hawak nila yung malaking contract pa nitong si Luka Doncic, o mas kailangan ng Lakers ngayon na mag-focus na lang sa cap space nila na dapat gamitin sa ibang superstar na pwedeng ma-open sa market na makakatulong sa championship contention nila. Kapag pumasok kasi ngayon si Reeves bilang unrestricted free agent, pwede ang tumanggap ng max deal na aabot sa 40 million a year. Kaya yung max contract niya papasok sa 240 million sa 5 years. Samantalang si Luka kasi may 46 million na ngayong season at pumirma pa yan ng 165 maximum extension sa 3 years. Kasama yung player option. Kaya inaantay na lang nilang matapos yung player option nitong si LeBron. Walang report about sa hakbang na yan ng Lakers kung bibigyan pa nila ng short term deal itong si LeBron ngayon. Kaya pwedeng si Luka ang magkaroon ng malaking kontrata sa Lakers at kung bibigyan nila si Reeves ngayon ng salary demand nito na papasok sa 40 million per year, pwedeng bumigat ang cap space ng Lakers at hindi makapaghanda yung mga to sa future flexibility. Magiging napakataas kasi ng combined payroll nitong si Luka at Reeves at malalagay sa sitwasyon kung saan yung cap space nila magiging mabigat para kumuha ng malakas na role player na kailangan nila para sa title contention. Na sinabi mismo ni Perkins na kung siya nga raw si Austin Reeves naman, hihingi talaga siya ng max deal sa Lakers dahil deserve naman nga raw talaga nitong si Austin Reeves ngayon na makakuha ng malaking kontrata ng hindi katulad nga raw ng nauna niyang 4 years deal dito sa Lakers na umaabot lang sa 53 million. Kaya pwedeng ibaba nga raw ng Lakers ang salary extension nitong si Austin Reeves mula sa 40, ibababa yan sa 30 million per year lang. Dahil sa strategic cap planning at roster building ng Lakers ngayon, dahil ang 2 max contract sa roster nila mula kay Luka o Reeves, halos majority ng salary cap ng Lakers mapupunta lang nga raw sa dalawang to na malaking epekto para sa future flexibility. Lalo ngayon na ang Lakers mas kailangan nga raw na i-priority na makakuha ng role player sa market, wing o center para sa title contention nila na nakikitang rason kung bakit hindi pa kayang ibigay ng Lakers ngayon ang max deal dito kay Austin Reeves. Naglilinis na rin kasi ngayon ang Lakers ng mga expiring contracts nila sa roster habang papalapit ang trade deadline. Inopen na nila sa trade talks itong si Rui Hachimura at yung ibang mga expiring contracts. Depende na lang sa trade package kung big name ang makukuha nila sa market. Si Kuminga sa Warriors nagdemand na ngayon ng trade after nga ng roller coaster na role nito sa team. Sa early kasi nakapaglaro pa yan ng 12 games straight habang starter dahil na rin sinabi nitong si Steve Kerr, pero after ng struggle nila ngayon sa season, biglayang nawalan ng role sa huling 13 games, hindi yan na-utilize at hindi na nakakuha ng playing time at naka-DNP sa roster nila. Kaya ngayon na pumasok yan sa free agency, siya mismo ang nag-request ng trade paalis sa Warriors. Pwede siyang pumili ng team na gusto niyang paglaruan. Ang Lakers ang isa sa mga team na candidate dito kay Kuminga ngayon. May mga report na ang Lakers nag-offer na ng mga expiring contracts tulad nitong si Hachimura o Maxi Kleber, pwede rin Gabe Vincent. Pwedeng pumili ang Warriors ng expiring contracts kasama sa package itong si Kinect. Sa Warriors kasi pwedeng pumabor nga raw yung mga expiring contracts na ino-offer ng Lakers dahil after ng end season na to, wala pa silang long-term commitment sa mga yan. Kung gusto nila ng pivot o gumawa ng ibang move sa free agency o gamitin sa ibang trade yung mga to, may flexibility pa sila sa mga expiring na yan. Samantalang ang Lakers may problema talaga sa wing defense at athletic na wing, lalo na sa mga malalakas at mabibilis na opposing wing. Kaya based sa mga analysts, si Kuminga ang may physical gifts na pwedeng makatulong araw dito sa Lakers sa depensa at transition play, lalo na kung gagamitin nga raw to bilang starter o regular sa rotation. Pero tulad ng mga naunang report kasi, itong si Kuminga rin masyadong malaki ang salary demand na hinihingi sa mga team na pwede niyang bagsakan, na pumapasok sa 30 million na masyadong mataas kumpara sa nauna niyang contract sa Warriors na pumapasok lang sa 22 million sa 2 taon.
Kaya depende pa rin nga raw kung kaya ng Lakers na ibigay ang salary demand na hinihingi nitong si Kuminga. Pwedeng matuloy ang deal na to, lalo na kung hindi magiging mabigat sa Lakers ang salary cap space. High upside wing na pwede talagang sugalan ng Lakers ngayon sa trade, yan yung mismong nakikita na dahilan kung bakit pwedeng porsigihin nga raw talaga ng Lakers itong si Jonathan Kuminga.